Sumainyo ang mabuting balita ng Panginoong ayon kay San Marcos. Noong panahon muli nagtulog si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, pinagkalingkuran siya sa bangkan na sa tubig at doon na upo. Ang karamihan ay nasa dalampasigan na sa gilid ng tubig at sila niluan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talino. Ganito ang sabi niya, pakinggan niyo ito ng isang nagsasagaan na lumabas sa pagkakasip. Sa kanyang pagkakasip ay may dinig na naglag sa daan. Dumating ang mga ilo ng kinukaan ngayon. May pining na mga nalaglag sa kabatukan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa. Ngunit nang dumilig ang sikat ng araw, nalaglag ang iyon ang mga binhing tumubo palibasa ng mga kaalaman. May pining namang nalaglag sa dawagan. Ang mga dawag ay ininis ang mga binhing tumubo kaya hindi makabangon. At may biling nalaglag sa mga tabang lupa. At ito'y tumubo, lumago at nabuhay ng mainam. May buhay na tig-30, tig-6 na po, at tig-100 na tubig. Sinabi pa ni Jesus, ang may patinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus sa ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang kalinada. Sinabi niya, sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit sa iba ang lahat ng bagay itinulong sa pamagitan ng kalinada. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig ay hindi sila makakaunawa. Kundi gayon marahil sila ay magbalik loob sa Diyos at patawarin naman niya. Pagkatapos iyanong sila ni Jesus, hindi ba ba ninyo naunawaan ang kalinadang ito? Paano ninyo maunawaan ang ilang kalinada? At ang iniasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan na naasikan ng salita pagkatapos nilang mapakinggan. Ito, pagdaloy dumarating sa Satanas at inialis ang salita na napakasik sa kanilang puso. Ang iba ay tulad naman ng napakasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, agad nilang tinanggap ng may galak. Ngunit hindi naman ito tumimo sa kanilang puso. Kaya hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan ng pag-uusig dahil sa salita, agad sila nanlalapit. Ang iba ay tulad ng nahasik sa dawagan. Hiniggan nila ang salita, ngunit sila ay naging abala sa mga bagay o sa mundo nito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapagangat sa iba pang mga bagay. Anong pa ang salita ay nawala na ng buwan sa kanilang mga puso. Kaya hindi sila makapangon. Ngunit ang iba ay tulad ng binhing na pahasik sa mabagang lupa. Pinakinggan nila ang kinindang ang salita. At sila'y nagsisipan muna, may nagtatanong